Dominant Protector. Credit to the author. 341 hanggang 50. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Sa ilalim ng nakakaiyak na paliwanag ni Demi at ang galit na pagdagdag ni Willie sa kwento, naunawaan ng pamilya Tang ang problema. Ito ay tungkol sa kanilang mga scholarship. Parehong nakatira sina Demi at Willie sa malapit na nayon, silang dalawa ay magkapitbahay na lumaki ng magkasama at umibig sa isa't isa. Pumayag din ang kanilang mga magulang sa kanilang relasyon. Ang dalawang pamilya ay napakahirap, ang pagbabayad para sa mga bayarin sa paaralan ay higit sa kanilang kakayahan. Ngunit isang pares ng malalaking amo ang dumating sa nayon isang araw, nag-aalok ng mga scholarship para sa mga anak ng mahihirap. Ang lahat ng mga pamilya ay napuno ng kaligayahan mula sa balita, at sina Demi at Willie ay mga anak ng dalawa sa mga pamilyang iyon. Matagumpay silang dumaan sa elementarya at high school sa ilalim ng pondong iyon, at malapit nang magtapos. Gaya ng napagkasundoan, pareho silang magtatrabaho sa kumpanya ng ilang sandali ng walang sweldo. Pagkatapos nilang maging 18, ito ay itinuturing na isang paraan ng pagbabayad para sa pondong ibinigay sa kanila. Ito ay higit pa sa isang simbolikong kasunduan. Ng mga bata na pumasok sa paaralan sa ilalim ng pagpopondo ay nagtrabaho lamang para sa amo sa maikling panahon upang magpakita ng pasasalamat. Naisip ni Willie at Demi na magiging pareho din ito para sa kanila. Ang boss na nagpopondo sa kanila ay tumingin at itinalaga si Demi bilang kanyang sekretarya, at si Willie bilang isang security guard, parehong binayaran na parang mga regular na empleyado. Hindi madaling makakuha ng trabaho sa mga araw na ito. Ang maayos at opisyal na mga trabaho ni Willie at Demi ay, natural, isang bagay na labis nilang ikinatutuwa. Gusto nilang magtrabaho ng husto at suklian ang kabutihan ng amo. Ngunit doon nagsimula ang bangungot. Gusto ng amo na si Demi ang kanyang sekretarya sa maling dahilan. Nagsimula siyang pagnasaan ang katawan ni Demi pagkatapos ng unang tingin na iyon. Si Demi ay hindi gaanong maganda, ngunit siya ay bata pa, siya ay may magandang figure, magandang balat. Gusto niya siya para sa kanyang sarili. Ipinahayag lamang niya ang kanyang mga intensyon ng tahasan sa simula, ngunit ang pagtanggi ni Demi ay naging dahilan upang ihinto niya ang pagkilos. Sinimulan niyang hawakan siya ng tahasan. Sinabi ni Demi sa kanyang kasintahan ang tungkol dito, at pumunta si Willie sa opisina ng amo kasama niya. Sinabi sa kanya na gusto nilang umalis. Hindi nila siya maitawid, ngunit maaari silang lumayo sa kanya. Si Willie ay hindi tanga, naiintindihan niya ang kanilang mga posisyon, at kung saan nakatayo ang amo na ito. Siya ay isang tao na nanirahan sa liwanag at madilim na bahagi ng mundo, isang makapangyarihang figure. Nagpahayag lamang sila ng kanilang sama ng loob at humiling na huminto sa trabaho. Nakipaghiwalay sa kanila ang amo doon, at pagkatapos, sinabi sa kanila na imposible ayon sa kontrata. Parehong kinailangan ni Willie at Demi na magtrabaho sa kumpanya sa loob ng 3 taon pagkatapos nilang maging 18. Kailangan nilang bayaran ang scholarship sa lahat ng mga taon na ito nang may karagdagang interes kung hindi sila sumunod sa pagsulat ng kontrata. Ang lahat ng iyon ay maaaring sinasagisag, at habang ang lahat ng iba pang mga mag-aaral na pinondohan ng iba pang mga boss ay hindi aktwal na nagtrabaho para sa kani-kanilang mga boss, hindi ito inisip ni Demi at Willie bilang isang pawang gawa tulad ng ginawa ng iba. Ngunit walang magawa sina Willie at Demi, nakasulat ito ng black and white sa kontrata. Nilinaw ng amo ang kanyang intensyon. Sinabihan niya si Demi na maging manliligaw niya, at pagkatapos ay hahayaan niya ang pera sa scholarship. Makakatanggap din siya ng mga pagtaas sa hinaharap habang ipinagpatuloy ni Willie ang kanyang trabaho bilang security guard para sa isang sweldo. Kailangan nilang ibalik ang pera sa scholarship para sa lahat ng mga taon sa loob ng 3 araw kung sasabihin nilang hindi. Saan daw sila kukuha ng ganyang pera? Mayroong hindi bababa sa 150,000 mula sa lahat ng pondong iyon. Walang magawa, nakipag-ugnayan si Willie sa isang kidney organization at naghanda na ibenta ang kanyang kidney. Ayaw niyang magdusa si Demi, hinahayaan niyang maging manliligaw ng iba ang girlfriend niya. Ito ay hindi katanggap-tanggap. Alam ng mga tangang tungkol sa scholarship, at naisip pa nila na napakaswerte nila na mapundohan ng ganoon. Hindi inaasahan na ang lahat ay mauuwi sa isang malaking kasawian. Tita, tulungan mo kaming mag-isip ng kung ano-ano. Hindi ko hahayaang ibenta ni Willie ang kanyang bato.
Narinig ko na ang mga taong gumagawa niyan. Ang kanilang mga katawan, sila ay nagsisimulang lumala at sila ay nagiging masama talaga. Napaluha si Demi habang nakatingin kay Mrs. Duran. Si Willie ay hindi nakikinig sa kanya. Willie, wag kang gagawa ng kalokohan. Eto, 20,000 ang naipon ni tita sa lahat ng mga taon na ito. Kunin mo muna, hahanap ako ng ibang paraan para sa iyo. Sabi ni Mrs. Duran habang tumatayo. Tita, hindi na kailangan 20,000 ay walang gagawin at iyan ang perang iniipon mo para sa operasyon ni Uncle. Hindi ko magagamit iyon. Mabilis na sabi ni Willie. Tita, alam mo naman kung gaano kami ni Demi, hindi ko hahayaang mahulog siya sa bangungot na ganito. Hindi maaaring hayaan ni Willie si Demi na mamuhay ng ganoon, ngunit hindi niya maaaring kunin ang pera ni Mrs. Duran ng ganoon. At kung mayroon siyang sapat na pera para tulungan siya, matagal na niyang pinayagan si Mr. Tang na maoperahan iyon. Josephine, pwede mo bang tawagan si Terence? Humiling ka muna ng pera sa kanya. Lumingon si Mrs. Duran sa kanyang anak pagkatapos ng ilang pag-aatubili. Si Willie ang nag-iisang lalaki mula sa pamilya ng kanyang ina, ang tanging lalaking magpapasa sa kanilang pangalan. Ang pagbebenta ng kanyang bato ay magiging problema pa rin sa buhay. Hindi inaasahan ni Josephine na ganoon ang sasabihin ng kanyang ina, hindi ito ilang libo para sa isang emergency, ito ay 150,000. Paano niya hihilingin iyon o ibalik ang pera? Tita, sino si Terence? Hindi pa narinig ni Demi ang pangalan noon, nakakapaglabas ba ng ganoon kalaking pera ang taong iyon? Ang kasintahan ng iyong kapatid na si Josephine, ang kanyang pamilya ay medyo mayaman. Ipinaliwanag ni Mrs. Duran. Nay, hindi ko boyfriend si Terence, walang namamagitan sa atin. Namula si Josephine habang nakatingin sa kanyang ina. Ano ba ang pinag-uusapan niya? Bilhan ka pa niya ng phone, paanong hindi mo siya boyfriend? Nagsisimula ng magpanik si Mrs. Duran. Josephine, hindi mo naman pababayaan ang pinsan mong kapatid, di ba? Gusto mo bang ibenta niya ang kidney niya? Ako. Hindi alam ni Josephine kung ano ang sasabihin diyan, medyo naiinis siya. Paano ko siya iiwan? Pero hindi ko naman talaga boyfriend si Terence, paano ako hihiram ng pera sa kanya? Paano mo inaasahan na babayaran ko pa siya? 342. Boyfriend mo siya, kaya anong masama kung manghiram ka ng pera sa kanya? Masusubok mo kung totoo rin ang nararamdaman niya para sa iyo at the same time. Sabi ni Mrs. Duran. Tingnan kung paano gustong ibenta ni Willie ang kanyang kidney para sa kapakanan ni Demi. Ano ang masama kung pinahiram ka ni Terence ng pera? Ako. Kinagat ni Josephine ang kanyang labi at bumaling sa kanyang ama para sa suporta, ngunit ibinaba lamang ni Josiah ang kanyang ulo. Pakiramdam niya ay kalokohan, magiging ganito ba ang mga bagay kung siya ay matagumpay sa buhay? Sis, ganyan ba talaga kalaking pera ang bayaw? Hindi napigilan ni Willie ang tanong, walang magbebenta ng kanilang bato maliban kung ito lang ang posibleng opsyon. Don't listen to her, Willie. Hindi mo siya bayaw, kaklase ko lang siya na medyo close ko. Tumingin si Josephine sa mga mata ni Willie na umaasa, hindi sigurado kung ano ang dapat niyang gawin. Alam niyang lalala lang ang relasyon nila ni Terence kung hihilingin nitong ipahiram sa kanya ang perang ito. Ngunit kung hindi, ibebenta ni Willie ang kanyang kidney para iligtas si Dem. Sis, subukan mo bang tanungin siya? Natitiyak ni Willie na ang lalaking ito ay nobyo ni Josephine. Matapos marinig ang kanyang tugon, ito ay halos isang katiyakan. Ay! Willie, hindi naman sa ayaw kong tulungan ka, pero paano ko ibabalik ang perang iyon kung hihiramin ko ito? Wala na tayong magagawang ibalik. Napabuntong hininga si Josephine. He's gonna be my brother-in-law sooner or later, sis, you're his girl already, hindi kanya pipilitin na ibalik ang pera o kung anuman, di ba? Tanong ni Willie. Wala kaming kapansanan ni Demi o ano paman, alam mo, magtatrabaho pa rin kami. Maibabalik namin ang pera balang araw. Tama, Josephine, hindi ka naman hiningi ng pinsan mong kapatid dati. Simpleng kilos lang, bakit ang sama mo mag-isip ng mabuti? Nagagalit si Mrs. Duran, bakit iniiwasan ng kanyang anak ang solasyong ito, gusto ba niyang pilitin ng kanyang pinsan na ibenta ang kanyang kidney? Tatawag ako kung ayaw mo.
Kayo. Gusto nyo lang akong pilitin. Ang mga mata ni Josephine ay namumula at naluluha. Hindi mo talaga naiintindihan, hindi mo alam kung ano ang nangyayari. Gustong sabihin ni Josephine na maaaring hindi na siya makakasama ni Terence sa hinaharap, ngunit ang mga salita ay nanatili sa kanyang bibig. Josephine, paano ka nito pinipili? Sa tingin mo ba hahayaan ni nanay na may mangyari sa iyo na masama? Medyo hindi nasisiyahan si Mrs. Duran, hindi ito tulad ng sinasabi niya sa kanya na gumawa ng krimen o anumang bagay. Bakit siya tutol sa paghiram ng pera kay Terence gayong ito ay isang magagawang opsyon? Ako na ang tatawag, sige. Ako na ang tatawag. Tumayo si Josephine at tumakbo palabas ng bahay, dala ang kanyang telepono, tumutulo ang mga luha sa kanyang mukha habang humahabulbol siya sa bakuran. Hindi naiintindihan ng nanay niya at ng pinsan niya. Anong klaseng posisyon ang naisip nila? Naisip ba talaga nila na 150,000 na lang ang hihingi niya kay Terence? Nagustuhan siya ni Terence ngayon, totoo iyon, ngunit hindi ito anumang opisyal, ang kanilang relasyon ay malabo gaya ng nangyari. Saan siya nanggaling para humingi ng ganoong kalaking pera? Matagal na sana siyang nanghiram ng ganoong pera sa kanyang ama kung kaya niya. Dinil niya si Terence pagkatapos ng paghikbi. Hindi pa rin niya hinahayaan na ibenta ni Willie ang kanyang kidney. Si Terence ay hindi nakatanggap ng text pabalik mula kay Josephine mula nang siya ay sumagot, at ipinagpalagay na lamang na hindi niya ito nakita nang mag-ring ang kanyang telepono. Hello, Josephine. Nagulat si Terence sa tawag ni Josephine. Magandang simula na siya ang unang tatawag ng ganoon. Anong problema, namimiss mo ako o ano? Hindi niya napigilan ang bahagyang ngiti sa kanyang mga labi. Medyo napasaya siya ni Terence. Siyempre hindi, sino ka sa tingin mo? Haha. Tumawa si Terence. Anong meron? Medyo gabi na. Talagang naiintindihan ni Terence si Josephine. Siya ang uri ng introvert, isang babaeng matigas ang kilos ngunit hindi maipahayag ng maayos ang kanyang nararamdaman. She wouldn't just call him just to say hi, at least not at the stage they were at. Terence, may isang bagay. Kailangan kong magmakaawa sa iyo. Ang puso ni Josephine ay muling naging solemne sa paksa. Ano iyon? Nagulat si Terence. Hindi ganito ang karaniwang kinikilos ni Josephine. Maaari mo bang pahiramin ako ng 150,000? Huwag kang mag-alala, ibabalik ko ito sa iyo, ginagarantiya ko ito. Sabi ni Josephine pagkatapos ng ilang pag-aalinlangan. 150,000. Natigilan si Terence sa sinasabi ni Josephine, parang hindi siya. Ito rin ba ang babaeng nagtangkang tanggihan ang alok niyang bilhan siya ng cellphone? Ang katotohanan na itatanong pa niya ito ay nangangahulugan na si Josephine ay nakatagpo ng ilang hindi maiiwasang problema, napakalubha ng problema na wala na siyang ibang pagpipilian. Si Josephine ay hindi isang taong sakam sa pera, matagal na sana siyang nahawahan ng lipunan kung siya nga. Kailangan ko talaga itong pera. Nagkaproblema ang pinsan kong kapatid, kailangan niyang ibenta ang kanyang kidney nang walang pera. Ayaw ni Josephine na isipin ni Terence na siya ang ganoong klase ng babae. Kidney niya. Hindi ni kaimik si Terence. Sabihin sa kanya na huminahon, hindi problema ang pera. Bigyan mo ako ng account at kukuha ako ng maglilipat ng pera. Hindi masasabi ni Terence ang ganoong bagay kung ang kahilingan ay dumating sa loob ng ilang araw na mas maaga, ngunit mayroon na siyang 100,000,000 ni Gerald upang suportahan iyon. Si Josephine naman ang nagulat. Hindi niya inaasahan na sasagutin lang ni Terence ng oo nang hindi nagtatanong ng anumang detalye. Ganun ba talaga kalaki ang tiwala niya sa kanya? Hindi ba sumagi sa isip niya na baka nagsisinungaling siya para sa pera? Ano? 150,000. Si Terence, natural, ay hindi masyadong pamilyar kay Josephine na iisipin niyang nagsisinungaling siya. Kung gayon, sandali lang. Ang puso ni Josephine ay tumitibok at ang kanyang mukha ay namumula. Inipon niya ang lahat ng kanyang lakas ng loob upang tanungin si Terence na nag-aalala na baka siya ay tanggihan niya kaagad o na siya ay maaaring magkaroon ng problema sa pagkuha ng mga pondo. Pagkatapos ng lahat, hindi lahat ng mayaman na bata ay maaaring maglabas ng isang halaga ng ganyan. Pero napakadali ni Terence, hindi man lang siya nag-alinlangan. Ito ay nagpapasalamat at gumaan ang loob ni Josephine.
Nanay. Kailangan ni Terence ng account number. Hindi napigilan ni Josephine ang isang matamis na ngiti sa kanyang mga labi habang sinasabi niya ang mga salita. Napilitan siyang magtanong, ngunit ngayong sinabi ni Terence na oo ay parang gusto niyang ipaalam sa mga tao kung gaano siya kamahal ni Terence. Kahit ang isang batang babae na tulad ni Josephine ay gustong magpakitang gilas paminsan-minsan. 343. Kahit magkasalungat ang kanyang nararamdaman, hindi mapigilan ni Josephine na makaramdam ng pagmamahal at kaligayahan. Kung tutuusin, hindi man lang pumayag ang kasintahan ni Jarrelyn na pautangin siya ng 20,000 sa huling pagkakataon na kailangan ito ng kanyang pamilya, lalo pa ang 150,000. Kung gaano ka-flirt ang lalaki noon, si Jarrelyn ay nasa isang kakilakilabot na kalagayan, salamat sa kanya. Sa pag-iisip, naramdaman niya na si Terence ay hindi kailanman nagsabi ng anumang matamis na magpapasaya sa kanya, maliban sa pagiging agresibo sa kanya kung minsan, gayon paman. Siya ay palaging naruroon ng maaasahan kapag siya ay desperado at walang magawa. Sa kabilang banda, naramdaman ni Josephine na mas malaki pa ang utang na loob niya kay Terence, hanggang sa puntong hindi na niya ito mababayaran. Walang paraan na mabibigyan niya ito ng 150,000 sa susunod na 2 taon, ni hindi niya inaasahan na magagawa ni Willie Odem. Tama ba ang pinsan niya? Siya kaya ang magiging babae niya sa hinaharap para hindi na niya ito kailangan pang ibalik. Parang simple lang, pero ganon kabilis. Naisip ni Mrs. Duran na ang kanyang anak na babae ay kailangang makipag-usap ng personal kay Terence tungkol dito, na maaaring kailanganin niyang mag-alok ng isang bagay bilang kapalit. Pagkatapos ng lahat, si Mrs. Duran ay isang babae na nakakita ng ilan sa mga pinakamalupit at pinakamalamig na bagay na iniaalok ng lipunang ito. Pumasok sa isip ko ang pag-iisip na itinutulak niya ang kanyang anak sa hukay, ngunit tila hindi ito makatwiran sa karanasan niya kay Terence. Iba ang lalaki kay Harry, hindi lang siya magsasawa sa isang babae at iiwan siya, hindi ba? Si William nag-iisang lalaki mula sa side ng kanyang ina, hindi niya kayang hayaan na lang itong ibenta ang kanyang kidney, hindi siya mapapatawad ng kanyang ama. Ang nayon kung saan siya nagmula ay nagbigay ng matinding diin sa mga lalaki kaysa sa mga babae, pagkatapos ng lahat. Ang hindi inaasahan ni Mrs. Duran, gayon paman, ay kung paano nakahiram ng pera ang kanyang anak sa isang simpleng tawag sa telepono. Nagulat siya, natuwa, at nanghihinayang din. Dapat humingi ng 50,000 pa kung alam kong magiging ganoon kadali iyon, pinayagan na natin ang iyong ama na maoperahan. Nanay. Malungkot na napangiwi si Josephine. Akala ba ng nanay niya ay minahan ng ginto si Terence na pwede lang nilang hukayin? Bakit hindi mo naisip yun? Minsan ka lang nanghiram ng pera, hindi ba pwedeng humiram pa? Iniisip ni Mrs. Duran na maaari siyang humingi ng higit pa dahil magbabayad siya ng ilang uri ng presyo para sa utang sa unang lugar. Mama, ano bang pinagsasabi mo? Nagpapanik si Josephine sa puntong ito. Kung ganoon ang kaso, hindi ako hihiram ng kahit ano, kahit 1 sentimo. Fine, fine. Titigil na ako sa pagsasalita. Tinitigan ni Mrs. Duran ang kanyang anak, nagtataka kung bakit hindi siya mabilis sa kanyang isipan. Dapat siyang makakuha ng mas maraming pera hanggat maaari noong gusto pa siya nito. Magkakaroon pa rin siya ng pera kahit na isang araw ay iwanan siya ni Terence. Gayunpaman, ang pag-iisip ni Mrs. Duran ay hindi talaga masisisi sa kanya, sino mang dumaan sa mga bagay na mayroon siya ay mag-iisip ng parehong paraan. Matagal na siyang napagod sa pagiging mahirap. Ang pag-ibig ay mahalaga, ngunit ito ay isang bagay na nangangailangan ng pera bilang pundasyon. Pagkatapos ng lahat, ano ang pag-ibig kung walang pera? Matagal na niyang iniwan si Old Tang kung hindi dahil sa pagmamahal nito sa kanya, ang parehong pagmamahal na nagbibigay sa kanya ng lahat ng stress at pait na ito. Pero paano kung mahal niya ito? Hindi lang si Old Tang ang nasaktan sa pabrika. Ilan ba sa mga pamilya sa kanyang sitwasyon ang nakipaghiwalay na? Inuna ang pera sa isip ni Mrs. Duran, na dama niya na pera lang ang solidong bagay kapag pagmamayari. Iyon ang dahilan kung bakit gusto niyang makakuha ng pera si Josephine mula kay Terence. Si Josephine naman ay napabuntong hininga habang nakatingin sa dismayadong tingin ng kanyang ina.
Siyempre alam niya kung ano ang tumatakbo sa isip niya, hindi niya kayang intindihin ang sarili niya, ang hirap ng buhay ay hindi pa nababalot ang kanyang malayang pananaw sa buhay. Josephine, anong problema? Hindi ba sapat ang 150,000? Narinig ni Terence ang sinabi mismo ni Mrs. Duran, may ngiti siya sa mukha. Hindi, wala lang. Huwag makinig sa nanay ko. Napagtanto ni Josephine na nasa tawag pa rin siya, narinig na ni Terence ang lahat. Nakaramdam siya ng hiya at galit, nakitang nakakahiya ang kasakiman ng kanyang ina. Kinuha ni Mrs. Duran ang isang credit card sa ilalim ng kanyang kutsan, may 20,000 kway doon. Josephine, ibigay mo sa akin ang telepono. Sabi ni Mrs. Duran habang inaabot niya ang telepono. She didn't dare hand over the phone over who knew what she was planning to say. Basahin ko sa kanya ang numero. Ibinigay ni Mrs. Duran ang card at babasahin na sana ni Josephine ang numero kay Terence nang pigilan siya nito. Ipadala ito sa akin sa pamamagitan ng text, ayaw mong mawala ang pera sa maling account. Ipapadala ko sa iyo kung gayon. Hindi alam ni Josephine na tinutokso siya ni Terence, hindi magiging matagumpay ang paglipat kung ang pangalan ng cardholder ay hindi tumutugma sa numero ng card. Tinawag ni Terence si Martin pagkatapos maipadala ang mga numero sa kanya. Terence, saan ka ba nagpunta nitong 2 araw na ito? Sinusubukan kitang maabot. Ang boses ni Martin ay narinig mula sa kabilang dulo. Oh, anong meron, Lolo Martin? Hindi yun inaasahan ni Terence. Pumunta si Tommy kasama si Elder Lane kahapon, gusto kanyang pasalamatan ng personal. Sinabi niya na mas gamaan ang pakiramdam ng kanyang katawan, na mas malaki ang gana niya kasama ang mas malakas na mga hakbang, na para bang mas bata siya ng 10 taon. Sabi ni Martin. Terence, ako mismo ay naiinggit sa iyong katapangan sa medisina. Pumunta sila para pasalamatan ako. Napatawa si Terence sa sarili, malamang nandyan lang sila para mapalapit sa kanya ngayong nakita na nila ang halaga niya. Hindi sila nagsimula sa napakagandang mga salita, ngunit ang mga Lane ay hindi man lang tulala. Tama, babalik na sila sa Iron Lake at hindi na gaanong mapapakinabangan ang Villa sa kanila. Iniisip nilang ibigay ito sa iyo bilang pasasalamat. Sabi ni Martin. Ibigay mo lang sa akin ang iyong ID number at ako na ang bahala sa procedure para sa iyo. Haha, siguradong mapagbigay sila. Nagkibit balikat si Terence. Bagaman, malamang na mas kapaki-pakinabang ang pera ngayon na kulang ako nito. Binigyan kanya ng pera, nagpak si Tommy ng 10 milyong kway na pulang pakete para sa iyo. Nakangiting sabi ni Martin. Tiyak na naging sorpresa ang lahat, nag-aalala pa rin ako sa panimulang pondo ng kumpanya, ngunit nakuha mo kaagad ang 100 milyon. Sapat na ang isang pasyenteng ito para simulan tayo. Ang mga pulang pakete ay mga pakete ng pera na ibinibigay ng mga Chinese sa isa't isa sa panahon ng bagong taon o sa iba pang bagay na dapat ipagdiwang. Hindi ko maiwasan doon, hindi ko nais na singilin sila ng ganoon, ngunit may ilang mga hindi katulad na tao sa pamilyang iyon. Sabi ni Terence. Well, medyo mabait si Elder Lane, hindi siya nagpapalabas o anuman. Hindi tungkol doon, naramdaman lang niya na ang pakikisama sa isang himalang doktor na tulad mo ay isang labis na halaga sa kanilang pamilya. Sabi ni Martin. Hindi ka nila bibigyan ng pulang pakete kung hindi man. Oo. Tulungan mo akong sabihin sa kanila ito, Lolo Martin, tatanggapin ko ang Villa at pulang pakete, ngunit sinisingil ko pa rin sila kung pupunta sila sa akin para sa serbisyo sa susunod na pagkakataon. Pag-iisipan ko na hayaan silang maputol sa linya. Kumpiyansa na sabi ni Terence. Dapat ay lubos na natutuwa ang Lanes na marinig iyon. 344. Tama, Terence, nakalimutan ko ano ang tawag mo sa akin. Naalala ni Martin na si Terence ang tumawag. Lolo Martin, pinapadala ko sa iyo ang isang account number, maaari mo ba akong tulungang maglipat ng 200,000? Sabi ni Terence. Sige. Ipapagawa ko yun kay Francine sa internet sa 1 minuto lang. Sabi ni Martin nang hindi nagtatanong. Salamat, Lolo Martin. Tungkol sa kumpanya ng gamot. May oras ako nitong ilang araw, kaya bibisita ako para pag-usapan ito sa lalong madaling panahon. Wala akong alam tungkol sa mga bagay na iyon, kaya kailangan kitang guluhin muli.
Masama ang pakiramdam ni Terence, iiwan niya ang lahat ng trabaho para kay Martin habang gumagawa lang siya ng recipe. Kung hindi ka sumipot sa mga pagpupulong at lahat ng bagay, pinakamahusay na kumuha ng isang kinatawan. Ako ay isang matandang lalaki, at habang matutulungan kita sa mga tuntunin ng kredibilidad at lahat ng bagay, mas mabuti para sa inyong mga kabataan na pangalagaan ang bahagi ng negosyo ng mga bagay-bagay. Sabi ni Martin na may mapait na ngiti. Sa totoo lang, ako mismo ay isang matandang scholar lamang, hindi ako mas mahusay na negosyante kaysa sa iyo. I see. Wala nang iniisip si Terence kundi ang gamitin lang ang pangalan ni Martin at ang kanyang recipe, ngunit tila may higit pa sa pagsisimula ng isang kumpanya kaysa doon. Ang pagpapatupad ay kritikal din. Tama. Ang nakababatang anak ko ay isang mabuting kandidato, ang ama ni Francine, ngunit ayaw kong madamay siya. Sabi ni Martin. Kung wala kang planong alagaan ang pamamahala, kailangan mong kumuha ng isang taong pinagkakatiwalaan mo upang tumulong sa pagbabantay sa mga bagay-bagay. Lolo Martin, hindi ba shareholder ng kumpanya si Francine? Makakatulong siya sa pag-aalaga ng mga bagay-bagay. Iminungkahi ni Terence. Haha, shareholder si Francine, pero representative ko rin siya. Kailangan mong maghanap ng iba. Sabi ni Martin. O halika kung may oras ka, may ilang mga pagsubok na kailangan nating paginahin ang gamot bago ito mapunta sa merkado. May mga papeles na kailangan din nating harapin. Walang problema, gawin natin iyan ngayong weekend. Iniisip ni Terence na ang kapistahan ng kaarawan ay hindi kukuha ng labis sa kanyang oras. Maaari niyang bisitahin si Martin pagkatapos nito. May dala pa siyang gamot sa pagpapagaling, at nandoon ang gamot na pangpawala ng sakit na ibinigay niya kay Harold noong nakaraang panahon, ang recipe kung saan mayroon si Martin. Dapat ay sinusubok niya ang mga ito pansamantala. 2 produkto lang ang dapat sapat para sa maagang yugto, masyadong marami ang maaaring magpapahina sa epekto. Maglalabas siya ng higit pang mga produkto pagkatapos nilang magkaroon ng ilang katanyagan. Tiningnan ni Francine ang may-ari ng account at nakita ang pangalan ni Josephine. Medyo nadismaya siya at medyo nagseselos, ngunit pinadala pa rin ang 200,000. Binuksan ang bank card ni Mrs. Duran gamit ang pangalan ni Josephine. Ito ay para sa pulang pocket money at allowance savings ni Josephine, ngunit inaalok ni Josephine ang lahat ng iyon para sa kanyang ama nang siya ay nasugatan. Hindi nagabala si Mrs. Duran na magbukas ng isa pang account, at nagpa siya na gamitin na lang ang card ni Josephine bilang bank card ng pamilya. Isang beep ang tumunog mula sa telepono ni Josiah kung saan nakatali ang card. 200,000. Gulat na sabi ni Josiah. 200. Ang sorpresa ni Mrs. Duran ay sinundan ng tuwa. Kinuha niya ang telepono mula sa kamay ng kanyang asawa at tiningnan ang numero, paulit-ulit na binibilang ang mga zero upang matiyak na ito ay talagang 200,000 sa halip na 20. Ano ang sinabi ko sa iyo, Josephine? Mabuting tao si Little Linford. Tingnan mo, pinadalhan kanya ng 200,000 nang humingi ka ng 15. Mukhang narinig niya ang sinabi ko. Hindi alam ni Josephine kung dapat ba siyang maging masaya sa piling ng kanyang ina o pakiramdam na wala siyang magawa, lalo pa siyang nabaon sa utang. Nasa amin na ang bayad sa pagpapagamot mo, Old Tang. Punta tayo sa ospital bukas. Masayang sinabi ni Mrs. Duran ngayong maasikaso na ang problema ng kanyang asawa sa kapansanan ay hindi na niya kailangang magtrabaho ng mag-isa. Sis, young master ba talaga ang bayaw? Nabigla rin si Willie, para siyang nananaginip. Hindi talaga niya inaasahan na darating ang ganitong kalaking pera sa kanilang mga kamay. Lumalabas na ang kanyang kapatid na babae ay higit na mahalaga kay Terence kaysa sa inaakala niya, ngayong may dagdag na 50,000 na ang dumating. Anong young master? Umirap si Josephine. Hindi mo rin siya bayaw. Kailangan kong ibalik itong pera, okay? Hey, huwag kang mahiya, sis. Nakangiting tumango si Willie. Sisiguraduhin kong makakaipon ako kasama si Demi, siguradong ibabalik natin ang pera. Anong alam mo, bata ka lang. Agresibong humikbi si Josephine bago maalala na si Willie ay mas bata lang sa kanya ng kalahating taon, mas may karanasan sa love department kasama ang relasyon nila ni Demi.
Siguraduhing magpasalamat sa bayaw para sa akin, sis. Magpapasalamat kami Demi sa kanya ng personal kung bibisita siya, kaya tandaan na sabihin sa amin. Natawa si Willie. Oo, Josephine sis. Kailangan talaga natin siyang pasalamatan. Si Demi ay hindi rin makapaniwala hindi pa ganoon katagal nang magsalita si Willie tungkol sa pagbebenta ng kanyang kidney. Medyo hindi komportable si Josephine habang tinitingnan niya ang masasayang mukha ng lahat. Tama ba ang desisyon niya? Ito ba ang kilala bilang pagsasakripisyo ng sarili para sa ikabubuti ng buong pamilya? Mahigpit niyang hinawakan ang kanyang telepono at lumabas ng bahay at bumalik sa bakuran, nag-aalangan hindi man lang tumatawag si Terence. Hindi ba niya mabibigyang halaga ang pera, tumawag man lang para kumpirmahin kung natanggap niya ito? Paano kung ang 200,000 ay nawala sa paglipat? Diniyal niya ang numero ni Terence sa telepono. Hello, Terence. Sinubukan ni Josephine matapos marinig ang katahimikan ni Terence. Manam. Sagot ni Terence. Anong ginagawa mo? Bakit hindi ka nagsasalita? Nagtataka na tanong ni Josephine. Uminom ako ng tubig, tapos na ako. Sabi ni Terence habang binababa ang baso ng tubig. Oh. Si Josephine ay talagang hindi nakaimik. Ang lalaki ay siguradong kalmado at lahat-lahat na para bang ang pera ay walang halaga sa kanya. Ngunit hindi siya ganoong klase ng lalaki at hindi rin siya mukhang mayaman. Siya ay nagmaneho ng isang sira-sirang lumang van kung tutuusin. 345. Nakuha ko. Ang pera. Mahinang sabi ni Josephine. Salamat. Paano mo ako pasasalamatan? Nai-imagine ni Terence kung ano ang hitsura ni Josephine, isang batang babae na nakatayo sa kanyang bakuran, maingat ang telepono sa magkabilang kamay habang kinakausap siya sa mahinang boses. Masasabi niya kung nasaan siya mula sa mga kuliglig sa kanyang dulo ng telepono. Ako. Hindi sigurado si Josephine kung paano sisigat bumibigat ang kanyang paghinga at namula ang kanyang mukha. Paano? Ano sa tingin mo ang dapat kong gawin? Ikaw ang nagpapasalamat sa akin, di ba? Nakangiting pang-aasar ni Terence. Pagkatapos ay, ako. Bibigyan kita ng halik. Medyo nanginginig na sabi ni Josephine pagkatapos ng ilang pag-aalinlangan. Oo naman. Si Terence ay hindi naghahanap ng anumang bagay mula kay Josephine bilang kapalit. Hindi siya isa na nagsamantala sa mga taong tulad nito, lalo na kapag ito ay isang babae na gusto niya. Okay. Naramdaman ni Josephine na mas bumilis ang tibok ng kanyang puso, nahihiya sa kung gaano siya ka-forward. Kailan? Tanong ni Terence. Pumili ka. Tense na sabi ni Josephine. Paano ngayon? Tanong ni Terence. Ngayon. Tumigil si Josephine. Paano niya ito hahalikan ngayon? Ibig ba niyang sabihin sa pamamagitan ng telepono? Hindi kaya magiging fake kiss yun. Makontento ba talaga itong si Terence sa isang bagay na ganyan? Oo, naghihintay ako. Kahit gusto ni Terence ng tunay na halik mula kay Josephine, parang binili niya ito ng pera kung nangyari ito ng totoo ngayon. Si halika. Hindi pa ako handa. Nahihiyang sabi ni Josephine. Kailan ka magiging handa? Ngumiti si Terence. 200,000 siguradong mahal ang halik mo, di ba? Hindi ka ba malugi kung hahalikan pa kita ng ilang beses? Ngumiti rin si Josephine. Oo, kailangan kong magsimulang mag-budget sa pera na mayroon ako ngayon ay maaari pa akong makakuha ng ilang higit pang mga halik. Seryosong sabi ni Terence. Kung gayon, mas mabuting simulan mo ng mag-budget. Tumango si Josephine. Nga pala, paano mo ako pinadalhan ng 200,000? Hindi ba sabi ng nanay mo kailangan pang operahan ang tatay mo? Sabi ni Terence. Nagdagdag ako ng 50,000 pagkatapos kong marinig iyon. Salamat. Tumulo ang luha ni Josephine nang sandaling iyon. Ito ang unang pagkakataon sa buong buhay niya na pinaiyak siya ng kaligayahan. Naisip niya iyon nang hindi man lang siya nagsalita. Si Terence ba ay regalo sa kanya ng Diyos? Si Josephine ay may ganitong pagnanasa sa sandaling iyon. Ang pagnanais na manatili kay Terence, pakiramdam niya ay nakatagpo siya ng kaligayahan sa 18 taon ng kanyang buhay.
Isang kaligayahan na nabuo mula sa pag-aalaga, pagiging mainit na protektado. Ito ay isang kaligayahan na hindi niya malilimutan sa mga darating na taon. Nanginginig ang mga kamay ni Josephine habang hawak niya ang telepono, ngunit nagawa niyang bigyan ng maririnig na halik ang telepono pagkatapos niyang makuha ang kanyang lakas ng loob. Tia yan, halik na yan ngayon, may utang pa ako sa'yo, ibabalik ko sa ibang araw. Dahil doon, dali-dali niyang ibinaba ang telepono, nasusunog ang katawan at puno ng pawis. Fu! Ayaw ni Josephine na bumalik sa bahay ng masyadong mabilis, siguradong nahihiya siya at namumula habang sinusubukang pakalmayan ang sarili sa bakuran. Isang lamok ang lumipad, na naakit ng puti ng balat ni Josephine nang iabot niya ang kanyang kamay na may layuning pumatay. Terence, ang tanga mo. Bakit ang bait-bait mo sa akin? Sasampalin kita hanggang mamatay. Kanina pa nasa labas si Josephine, at pinapunte ni Mrs. Duran si Willie para tingnan siya. Sinalubong siya ni Josephine na umiindayog sa hangin at pinag-uusapan ang pagsasample kay Terence hanggang sa mamatay. Tinitigan niya si Josephine, nagulat. Masokista ba ang bayaw? Bakit gusto mo siyang sampelan kung mabait siya? Anong alam mo, bata ka lang. Sabi ni Josephine, ganap na nahuli. Bumalik ka sa loob. Oh. Naiintindihan ko, ang pananakit ay pagpapalagayang loob at ang pagpapagalitin ay pag-ibig, di ba? Sinasabi rin ni Demi iyon sa lahat ng oras. Tumango si Willie nang may pag-unawa na lalong nagpahiya kay Josephine. Sina Willie at Demi pagkatapos ay masayang umuwing magkasama na nga ako si Mrs. Duran na mag-withdraw ng pera bukas ng umaga. Natural, hindi na iniisip ni Willie na magbenta ng anumang kidney. Sa isang lugar sa isang villa sa Starfield ay may isang lalaking natatakpan ng mga tato, sobrang asar matapos siyang makatanggap ng tawag sa telepono. Tumakbo siya palapit sa isang binata, bakas sa mukha niya ang pagsimangot. When bro? Ang batang iyon ay babalik sa pagbebenta ng kanyang bato. Ano? Nakasimangot na sagot din ng binata. Ano bang problema mo, hindi mo ba kayang gawin ang isang bagay na napakasimple? May sasabihin ako sa iyo, kung magalit ang mga firewolf na iyon ay wala sa atin ang makakawala, kahit ang sarili kong ama. Kung patuloy na bumaba ang rate ng mga nagbebenta ng kidney ng ganoon ay malalampasan tayo ng kapatid ko. Pero Waldo bro. Ang mga tao ngayon ay nagiging matalino, tanging ang mga talagang nangangailangan ng pera ang magbebenta ng kanilang mga bato. Maingat na paliwanag ng may tato. Ikaw fucking baboy. Walang paraan na magkakaroon tayo ng sapat na bato mula sa mga mapagkukunan na napakaliit. Alam mo kung ano ang nakita ko noong nag-aaral ako sa ibang bansa. Isang maayos na organisasyon na pumutol sa mga bato ng mga tao. Hindi ba kayo marunong gumawa ng parehong kung wala tayong makukuhang mga customer? Saway ni Waldo bro. When bro? Di ba masyado? Paano kung pansinin tayo ng mga pulis, masisira tayo? Medyo nabigla si Waldo bro sa mungkahi ni Waldo bro. Kahit noong nandito pa si Denden bro hindi siya umabot ng ganoon. Shut the fuck up about Denden bro, bahay na ni Waldo bro ngayon. Itigil mo na ang pagpapaalala sa kapatid ko palagi. Waldo bro emph coldly. Ang pinanggagalingan ng kidney ni Starfield ay hindi magiging ganito kahigpit sa simula pa lang kung hindi dahil sa ginawa niyang pagbebenta ng lahat ng mga bato sa kanya. Oo, naalala ng may tato na si Denden bro at Waldo bro ay magkalaban sa kabila ng pagiging magkapatid. Kung natatakot ka sa mga pulis, puntiryahin mo ang mga pulubi at palaboy na iyon. Walang pakialam basta hindi sila mamamatay sa pagkaputol ng bato. Naiinis na sabi ni Waldo bro. Sino ang underground boss sa Starfield? Makipag-ugnayan sa kanya, ako mismo ang bibisita. Ang underground boss ni Starfield ay si Coldy, ngunit hindi siya ang shot caller. May boss siya sa likod niya, ngunit wala akong anumang detalye sa kanya. Nabalitaan ko na siya ay isang makapangyarihang tao. Sabi ng may tato na lalaki. When bro? Bibisita ka ba mamayang gabi? Hindi ngayong gabi, may mas importante pa akong aasikasuhin. Bibisitahin ko itong Coldy bukas. Tumango si Waldo bro.
Ang taong sumusuporta sa kanya ay wala sa aming negosyo, kaya hindi namin isasama ang aming sarili sa kanya, tulad ng kung paanong walang makakaalam na sinusuportahan kami ng mga firewolves. 346. Naiintindihan. Magalang na tumango ang nakatato na lalaki. Saan ka pupunta ngayong gabi, Waldo bro? Dapat ba kitang ihatid doon? Hindi na kailangan, ito ay isang pribadong bagay. Ikinaway ni Waldo bro ang kanyang kamay. Huwag mo akong sundan. Oo, Waldo bro. Ihahanda ko ang sasakyan para sa iyo, kung gayon. Maingat na sabi ng lalaki. Oo, bunutin mo yung Ferrari na yan. Utos ni Waldo bro. Nang gabing iyon, sa villa ni Cheryl, dumating ang isang hindi inanyayahang panauhin. Sinusubukan niyang i-lecture si Yasi nang tumunog ang doorbell, medyo hindi nasisiyahan sa kung paano palaging tumatakbo ang kanyang kaibigan ng hubot-hubad sa bahay. Yasi, 19 ka na. Hindi ka na magpapatuloy ng ganito, alam mo na. Hehe, naiintindihan ko, Cheryl. Tumango si Yasi na may kasamang ngiti. Tingnan mo, ngumingiti ka pa. Si Terence ang makikinabang sa huli. Umirap si Cheryl. Magkakaproblema ka kung kukunan kanya ng isang hubad na litrato balang araw. Oh, Cheryl, may tao sa pinto sa ibaba. Baka tingnan natin. Sinubukan ulit ni Yasi na ibahin ang usapan. Akin ka nalang hayaan mo na dalawa. Para saan? Nasa atin ang ating alipuhang si Terence para sagutin tayo ng pinto, ano ang pagmamadali? Sabi ni Cheryl, walang pakialam. Nako. Si Uncle Fredo siguro, at nagugutom na ako. Pero na. Hinaplos ni Yasi ang kanyang tiyan, tila hihimatayin siya sa gutom anumang oras. Nagugutom ako. Umiling si Cheryl bago bumaba kasama si Yasi. Lumapit si Terence sa pinto at binuksan ito, hindi si Uncle Fredo o sino mang ka-close niya. Si Jerwin iyon, ang lalaking nakilala niya sa theme park noong isang araw. Isang Jerwin. Napakurap si Terence bakit siya nagre-ring. Si Jerwin naman ay may hindi mahahalatang madilim na tingin na sumilay sa kanyang mukha nang makita niyang si Terence ang nagbukas ng pinto bakit siya nasa bahay ni Cheryl. Hindi ito nagustuhan ni Jerwin. Nasa stage na ba siya ni Cheryl? Alam ba ni Pablo ang lahat ng ito? Ngunit naalala Jerwin na panatilihin ang isang mainit na ngiti sa kanyang mukha, ang mga emosyong ito sa loob niya ay hindi isang bagay na gusto niyang ilantad. Naku, hindi ba nagkataon lang? Nandito ka rin, Mr. Linford. Dito ako nakatira. Mahinang sabi ni Terence pagkatapos ng isang tingin. Syempre naramdaman niya ang mausisa na paraan ng pagtatanong ni Jerwin. Ang masamang pakiramdam sa tiyan ni Jerwin ay napatunayang tumpak, medyo umaasa pa siya bago ginawa ni Terence ang kumpirmasyon. Hinawakan niya ng mahigpit ang kanyang mga kamao, 3 taon sa ibang bansa at may ibang nagtayo ng pugad kasama si Cheryl. Isa sa 4 na Starfield Young Masters, sinamantala sa kanyang pagkawala. Haha, kaya kayong dalawa ang magkasama ngayon. Naramdaman ni Jerwin na damyugo ang kanyang puso. Kahit na mapagtagumpayan niya si Cheryl mula kay Terence, mag-uuwi siya ng second hand. Anong ginagawa mo, Chekhovs? Kumunat ang noo ni Terence. Tiyak na mahilig mag-bullshit ang lalaking ito. Anong kailangan mo? Kita mo, narito ako para magpasalamat ng personal pagkatapos mong iligtas ako ni Cheryl noong araw na iyon. Pinipigilan ni Jerwin ang displeasure na namumuo sa loob niya bago nag-abot kay Terence ng regalo, may ngiti sa kanyang mukha. Nagdala din ako ng regalo. Pwede bang pumasok muna ako? Malamig nang umiti si Terence sa loob magpasalamat ng personal. Ni hindi nga alam ng lalaki na dito siya nakatira 1 minute ago, ano pa nga ba ang pinagsasasabi niya, kunwari hindi siya nandito para patulan si Cheryl. Ngunit si Linford Y ay hindi interesado na ilantad siya, kung ano siya dito ay walang masyadong kinalaman sa kanya. Binuksan niya ang pinto at pinapasok si Jerwin. Siguro kung nasa bahay si Mr. Charlton. Sumugod muli si Jerwin. Para kanino ka ba talaga nandito? Tiningnan ni Terence si Jerwin ng masama. Hindi dito nakatira si Uncle Charlton, pwede mo siyang hanapin sa kumpanya. Oh,
Hindi na siya nakatira dito, alam ko. Gusto talagang malaman ni Jerwin kung nasaan si Pablo sa pagkakataong ito total, nakatira siya kasama ang kanyang anak bago pumunta sa ibang bansa si Jerwin. Hindi siya pinansin ni Terence at naunang pumasok sa villa, iniisip na masusundan lang siya ni Jerwin. Hindi rin siya nag-abalang kunin ang regalo sinong nakakaalam kung para kanino iyon. Bumaba na rin sina Cheryl at Yasi, nagulat nang makita si Jerwin sa likod ni Terence. Jerwin bro, bakit ka nandito? Hindi na masyadong gusto ni Cheryl si Jerwin, hindi na niya naibigay sa kanya ang nararamdaman niyang kapatid na dati. May madilim na hangin din sa kanya, isang bagay na hindi niya maipaliwanag. Naging hindi siya komportable. Haha, sobrang nagpapasalamat ako sa ginawa ninyo ni Mr. Linford para sa akin sa restaurant noong isang araw, nandito ako para magpasalamat ng personal. Nakangiting sabi ni Jerwin sa inilagay niya ang regalo sa coffee table. Ito ay isang pares ng mga dayuhang pandagdag sa kalusugan at iba pang katulad ng mga produkto, malinaw na hindi bagay para sa mga kabataan. Kinuha ni Terence na ang lalaking ito ay dumating ngayon upang bisitahin ang Pablo, hindi alam na hindi na siya nakatira dito. Jerwin bro, kailan ka naging napaka-ipokrito? Hindi ka gagawa ng ganito sa nakaraan. Mahinang sabi ni Cheryl. Pakiramdam niya ay lumalakas ang distansya nila Jerwin, hindi na sila magkapatid. Hindi mo rin ba gagawin iyon kung magkasakit ako? Haha, nagiging cheesy yata ako. Pakiramdam ni Jerwin ay hindi rin niya ito pinag-isipan, bumisita na may daladalang mga regalo nang hindi tinitiyak kung dito pa rin nakatira si Pablo. Ang mga regalong ito ay hindi nababagay kay Cheryl, ngunit mas malala kung bawiin niya ito ngayon. Ngunit narito ang ilang mga bagay na dinala ko mula sa ibang bansa, isipin ito bilang pagsubok ng bago. Oh, Cheryl, medyo mahal ang mga iyon, tama. Bakit hindi natin ibenta? Nagtataka ang mga mata ni Yasi sa mga regalo. Shoo! Sinaman siya ng tingin ni Cheryl. Hindi ba masyadong walang galang iyon kahit na hindi niya gusto si Jerwin? Kumaibot ang mga labi ni Jerwin, ngunit wala siyang magagawa tungkol kay Yasi. Siya rin ang soulmate ni Cheryl. Hehe. Ngumiti si Yasi, hindi na nag-abala pang harapin si Jerwin. Pumunta siya sa sofa at binuksan ang TV, biglang lumamig ang atmosphere. Magsaya kayo, babalik na ako sa kwarto ko. Tumayo si Terence at umalis, iniisip na sayang ang oras para makipag-usap kay Jerwin. Natagpuan ni Jerwin na kakaiba. Nakatira ka ba sa ibaba, Mr. Linford? 347. Gustong tanungin ni Terence kung ang lalaki ay may kapansanan sa pagpasok sa kanyang tinitirhan o hindi, ngunit ito ang bahay ni Cheryl. Tiningnan lang siya nito bilang paggalang kay Miss bago naglakad palayo. Alam din ni Cheryl kung ano ang sinusubukang makuha ni Jerwin, ngunit wala siyang ganang sumagot ng ganoong tanong. Si Jerwin naman ay tila hindi napapansin kung ano ang iniisip ng dalawa sa sitwasyon. Cheryl, hindi ba kayong dalawa natutulog sa gabi? Kumunat ang noo ni Cheryl, ngunit nagsalita si Yasi bago pa siya makasagot. Natutulog ako kay Cheryl sa gabi. Halos mamasa ang mga mata ni Jerwin sa narinig sa wakas ay may nasabi na si Yasi na nakakaliw nitong mga taon na nakilala niya ito. Anong magandang trabaho ang ginawa niya? Naunawaan ni Jerwin na ang kanyang mga katanungan sa pagsisiyasat ay bahagyang hindi naaangkop, ngunit kailangang maunawaan kung anong uri ng relasyon ang mayroon sa pagitan ni Terence at Cheryl. Ito ang kanyang buhay pag-ibig, pagkatapos ng lahat, isang bagay na masyadong mahalaga para lang mag-waddle through half-consciously. Ah! So ibig sabihin ba nito ay hindi mo boyfriend si Mr. Linford? Laging nakikita ni Jerwin na medyo hindi maganda ang ugali ni Cheryl kay Terence, pakiramdam niya ay hindi talaga sila mag-asawa. Kumunat ang noo ni Cheryl. Jerwin bro, ano ba talaga ang gusto mong malaman? Naiinis na rin si Cheryl, gusto lang malaman ng lalaki kung anong klaseng relasyon ang mayroon siya kay Terence, kaya bakit hindi na lang siya magtanong sa halip na bigyan siya ng napakaraming kalokohan. Mas mabuting sabihin na lang sa kanya at paalisin siya. Hindi ba't ipinaliwanag sa iyo ni Yasi ng malinaw noong nakaraan? Ang kanyang mga salita ay nagdulot kay Jerwin ng higit na pagkalito, saan ba nagmula ang Terence na ito?
Boyfriend ba siya ni Cheryl o hindi? Hindi niya talaga binili ang sinabi sa kanya ni Yasi noong nakaraan dahil kilala ang dalaga sa pagsisinungaling ng hindi kumukupas ang mga katagang bodyguard at shield ay may maraming implikasyon kung tutuusin. Hindi niya gaanong inisip iyon sa theme park, ngunit totoo na hindi talaga umarteng mag-asawa sina Cheryl at Terence mula sa eye contact at paggalaw sa pagitan nila. Kaya ba sinasabi ni Yasi na literal na bodyguard talaga si Terence? O ang uri ng lalaki na makukuha mo upang harangan ang mga hindi gustong admirer na nagsisilbi sa layunin ng isang kalasag? Natagpuan ni Jerwin na ito ay lubos na magagawa pagkatapos niyang pag-isipan ito ang dahilan kung bakit siya nagpasya na bumisita at tingnan kung may mailalabas siya sa bibig ni Pablo. Ngayong wala si Pablo dito, kailangan niyang mag-improvise. Haha, tanong ko lang, yun lang, tumutulong lang. Tumawa si Jerwin. You're my lil? Sis, after all syempre kailangan kong tumulong na tingnan ang bago mong boyfriend. Oh, tingnan mo nga. Medyo naiirite na si Cheryl wala si Jerwin sa ganitong nakakainis noon. Bakit siya nagmamadali at lahat pagkatapos bumalik? Palagi niyang nararamdaman na may nararamdaman si Jerwin para sa kanya, ngunit hindi pa siya nagmamadali noon. Si Cheryl, natural, ay hindi naintindihan ang pagmamadali ni Jerwin ay nagmula sa pagkataranta ng makita ang isang kalaban, isang karibal sa pag-ibig. Hindi niya kailangang magmadali kapag si Cheryl ay walang kahit sinong tagahanga sa kanyang antas, iniisip na ito ay magiging pareho dahil makukuha niya pa rin si Cheryl sa huli. Ngunit nagbago ang sitwasyon ng pagkakasangkot ni Terence ay humahadlang sa kanyang mga plano. Ang hindi pagmamadali sa mga bagay-bagay kapag sina Cheryl at Terence ay hindi masyadong malalim sa kanilang relasyon ay magiging katulad ng pagtanggap. Haha, sige. Kung ganoon ay yayayain ko si Mr. Linford sa hapunan bukas para sa kapakanan ng pasasalamat sa kanya at pag-unawa kung siya ang tamang partner para sa iyo. Mungkahi ni Jerwin. Ano sa tingin mo, Cheryl? Gusto mo bang bigyan ng day off ang lalaki mo? Pwede siyang pumunta kung gusto niya, anong kinalaman nito sa akin? Casual na sabi ni Cheryl. Sige, tatanungin ko siya. Lalong gamaan ang loob ni Jerwin tila walang pakialam si Cheryl kay Terence. Ibig sabihin, hindi sila kasing close ng inaakala niya. Dahil doon, tumayo siya at naglakad papunta sa pintuan ni Terence, kumatok dito. Binuksan ni Terence ang pinto upang makita ang mukha ni Jerwin na nakatingin sa kanya. Anong gusto mo? Haha, so I was thinking of treat you to dinner tomorrow, may time ka ba? Gusto kong magpakita ng appreciation sa ginawa mo last time. Tinapik ni Jerwin ang balikat ni Terence na para bang mga kapatid niya ito. Well, paano yan, Mr. Linford? Tinutreat ako ng hapunan. Tumingin si Terence kay Jerwin na parang tulala. Masyado kang maraming pera o ano? Hindi ako pupunta. Dahil sa mga salita ni Terence, medyo naging awkward ang sitwasyon para kay Jerwin. Mr. Lin, si Cheryl mismo ay sumang-ayon dito. Natatakot ka ba na ayaw niyang pumunta ka? Ginagawa ni Jerwin ang kanyang sarili na parang magalang, ngunit walang iba kundi ang paghamak kay Terence sa loob. Ano ba ang iniisip ng lalaking ito? Naisip ba niya na siya ay isang mainit na tae? Kailangang makalabas ng balon ng batang nayon at tingnan mabuti kung sino ang kalaban niya kay Cheryl. Oh, pumayag si Miss. Huminto si Terence bago lumingon kay Cheryl, tumango ito sa kanya. Bumalik si Terence kay Jerwin, walang magawa. Sige, bukas. Saan tayo kakain? Sa totoo lang hindi inisip ni Cheryl na may kinalaman siya kung nagdi-dinner ang dalawa o hindi gusto lang niyang itigil na ni Jerwin ang pang-iinis sa kanya sa bahay niya. Masasagot ni Terence ang lahat ng kanyang nakakainis na tanong bukas at maaaring umalis si Jerwin ng mas maaga. Kailangan pa rin niyang matulog. Bukas alas 6, hihintayin kita dito. Magdedesisyon tayo kung saan tayo pupunta bukas. Mas kakaiba itong nakita ni Jerwin si Terence ay hindi mukhang nag-uutos. Bakit siya sumagot ng oo nang walang pag-aalinlangan ng bitawan siya ni Cheryl? Baka bodyguard niya talaga at hindi boyfriend niya.
Natagpuan ni Jerwin na talagang magagawa ito sa puntong ito. Ang mga salita ni Yasi ay hindi mapagkakatiwalaan kahit kaunti si Terence ay maaaring talagang walang kinalaman kay Cheryl. Okay, sure. Tumanggaw si Terence, iniisip kakainin niya ang pitaka ng lalaki na tuyo bukas dahil gusto niya itong bilhan ng pagkain. Pwede ko bang dalhin ang kapatid ko? Oo naman, walang problema. Malutong na tumanggaw si Jerwin. Dahil doon, umalis si Jerwin, nasiyahan. Si Cheryl, sa kabilang banda, ay kinailangan siyang ilabas ng pinto nang walang pag-aalinlangan, umiling-iling lamang siya pagkatapos niyang itaboy. Gusto mo bang makasama ko siya bukas? Curious na tanong ni Terence kay Cheryl. I just wanted you to say yes to him para umalis na siya, I still wanna sleep. Hindi ba siya nakakainis, Jeez? Ang impresyon ni Cheryl kay Jerwin ay lumalala sa araw ang kanyang imahe ng isang mapagmahal na figure ng kapatid ay bumagsak. 348. Ang kasalukuyang Jerwin ay tila kitawa-tawa kay Cheryl ano ang mahalaga sa kanya kung anong uri ng tao si Terence, iyon ang kanyang negosyo. Tingnan mo. Tingnan kung ano, at bilang sino. Akala ko ba may layunin ka o ano? Hindi ni kaimik si Terence. Hindi ko dapat sinabi noon na oo. Mabuti rin, actually pwede mo na siyang ilagay sa pwesto niya bukas. Palagi siyang nakakainis. Sabi ni Yasi habang nakataas ang kamao. Sa tingin niya ay napakalaking shot niya at lahat para sa pagiging isang Starfield Young Master mayaman lang siya, iyon lang. Yasi, ang kapatid mo ang pinuno ng mga Young Masters na iyon. Paalala ni Cheryl, hindi na kaimik. Kapatid ko, ha? Sa totoo lang, mas may kakayahan si Shield Bro kaysa sa kanya, hindi man lang niya kinaya ang kanta Amara na iyon. Tingnan mo kung paano ito nagawa ni Terence, isang salita lang mula sa kanya at biglang naging mabait ang babae. Nasasabik na si Yasi tungkol kay Amara. Yasi, bakit pakiramdam ko si Terence ang tunay mong kapatid sa halip na si Julian Colton? Kumunat ang noo ni Cheryl. Itong Yasi na ito ay hindi talaga in love kay Terence, di ba? Palaging Terence, ito at Terence, na, at kahit na molestia at nakikita niya ng hubot-hubad, hinahalikan, niyayakap. Lahat. Higit sa lahat, tila wala siyang laban sa alinman sa mga iyon. Hindi naman talaga nahulog si Yasi sa kanya, di ba? Hey, syempre totoong kapatid ko siya, hinahangaan ko siya and everything, but he's way too weak in front of women. You think that song girl would get her head so high up kung medyo hardcore pa siya? Nakangiting sabi ni Yasi, walang pakialam sa mundo. Yasi, babae ka rin. Magiging isa ka ba sa mga sunod Sonyere na asawa paglaki mo? O masokista ka ba o ano? Nagtataka si Cheryl kung bakit palaging nagsasalita si Yasi para sa mga lalaki samantalang siya mismo ay babae. Halika, Cheryl, gusto ko lang na parusahan ni Shield Bro ang Jerwin na iyon dahil sa pagiging masungit. Sabi ni Yasi. Oh, teka, ang ibig kong sabihin ay Kuya Jerwin. Nagpa siya si Terence na bumalik sa kanyang silid. Humikab siya at iniwan ang dalawang babae habang patungo sa kama. You have my support, Shield Bro. Maghihintay ako sa iyong magandang balita bukas ng gabi. Tumawag si Yasi. Alam mo kung anong uri ng pamilya ang pinagalingan ni Jerwin, Yasi. Gumagawa ka ng gulo para kay Terence. Walang magawa si Cheryl na sumimangot. Hindi siya Leandro na pwede lang panasan ni Terence sa sahig, okay? Paano kung may mangyari sa kanya, hindi mo siya basta-basta magugulo ng ganyan? Tinatrato ni Cheryl si Terence nang walang pakialam at minsan ay naiirite siya sa kanya, ngunit hindi siya isang hindi makatutuhanang tao. Ni hindi na niya kinasusuklaman ang presensya ni Terence sa bahay, hinding-hindi niya gugustuhin magdulot ng gulo. Hey, nag-aalala ka ba para sa kanya, Cheryl? Lumawak ang mga labi ni Yasi sa malawak ng ngiti, nanliit ang mga mata habang nakatingin kay Cheryl. Ano? Ako, nag-aalala. Cheryl M. Siya ang tagasunod natin, at pupunta si Jerwin dito kung asar siya sa kanya, at pagkatapos ay kailangan natin siyang protektahan. Ang pagpapadala mo sa kanya sa gulo ay kapareho ng paglalagay sa amin sa gulo. Oh,
Okay lang ako na ang bahala kung dumating si Jerwin bro. Maasahan ang sinabi ni Yasi, medyo kumpiyansa siya sa pakikitungo kay Jerwin. Sige, matulog na lang muna tayo. Humikab si Cheryl gabi na talaga mahigit 1 oras na nakaladkad si Jerwin. Sa ikalawang araw, excited na binati ni Jacob si Terence sa paaralan. Boss, bumalik ka na. Natakot ako na baka hindi ka makapunta sa birthday party. Na, sabi ko 2 araw lang akong mawawala, di ba? Thursday pa lang ngayon. Sabi ni Terence. By the way, Sabado ba o Linggo? Linggo, ngunit hindi ito nagaganap sa lungsod na ito kaya kailangan nating umalis sa Sabado. Ang aking pangalawang lolo ay nakatira sa kabisera ng probinsya na Donghai. Sabi ni Jacob. Sige, Sabado. Tumanggo si Terence. Kamusta si Joralyn? Ang kanyang katawan ay hindi na mahina dahil sa kakulangan ng protina at handa na siyang umalis sa ospital. Balak kong gawin ang mga papeles mamayang hapon. Sabi ni Jacob. Sasama sa akin ang mga magulang ko ngayong Sabado, hindi ko pa rin sinasabi sa kanila ang tungkol kay Joralyn. I wonder kung tatanggapin nila ito. Sa tingin ko hindi lahat ng mahalaga ang mahalaga ay ikaw. Ikinaway ni Terence ang kanyang kamay. Jacob, gusto mo ba talaga si Joralyn? Gusto mo ng katotohanan? Nag-alinlangan si Jacob. Bakit hindi ko gagawin? Umirap si Terence. Sa totoo lang, noong una kong nakita ang kanyang larawan. Naantig ako, iyon lang siya ay isang magandang babae, tutal, normal lang na gusto ko siyang habulin, napakamot ng ulo si Jacob na nahihiya. Katulad ng dati kung gusto si Josephine, o si Cheryl, si Yasi. Pero alam ko noon pa man na mga pantasya lang iyon, wala sa kanila ang magkakagusto sa akin. Marahil ay hindi ko na makikilala si Josephine ngayon kung hindi dahil sa iyo, boss. Gusto ko si Joralyn. Sa totoo lang mas mahabagin noong una dahil sa kalunos-lunos na buhay niya. Hindi ko napigilan ang sarili ko na hiling niya bigyan siya ng pangangalaga at proteksyon. Pagkatapos bisitahin siya araw-araw sa ospital, kausapin siya, kumain kasama siya, at masanay sa kanya. Namimiss ko siya sa tuwing hindi ko siya nakikita sa araw na iyon. Kaya sa tingin ko, ayos na siya. Mahal mo ba siya o mahal mo? Tanong ni Terence. May pagkakaiba ba? Umiling si Jacob. Malamang. Napabuntong hininga si Terence, minsan din siyang nagkagusto sa isang babae, katulad ng tipo. Ang pangalan niya ay Lacey. Ang ilan ay nagsasabi na pupunta ka sa apoy o dadaan sa isang kagubatan ng mga talam para sa isang taong mahal mo. Inisip ni Terence na ang kanyang nararamdaman para kay Lacey ay hindi dapat ituring na pag-ibig sa ganoong batayan, ngunit bakit niya ito naiisip ng madalas kung hindi ito pag-ibig? Ang mga panloob na panuntunan ng kanyang industriya ay naglimite sa kanyang propesyon lamang. O dahilan ba iyon para sa kanyang kawalan ng lakas ng loob na gawin ang unang hakbang na iyon? Marahil ito ay kaunti sa pareho. O marahil ay dahil sa kanyang kawalan ng kakayahan na ibigay para kay Lacey ang uri ng buhay na gusto niya. Hindi mababasa, ito ay naging. Pero paano naman ngayon? Umiling si Terence. Ang pagtakbo ay hindi isang solusyon sa problema, ngunit ngayon na pinili niya ang rutang iyon sa lahat ng mga taon na ito ay hindi na babalik sa paggawa ng unang hakbang na iyon. Boss, pakiramdam ko hindi mahalaga ang pagkakaiba sa pagitan ng pagkagusto sa isang tao at pagmamahal sa isang tao. Ang punto ay kung ano ang dapat kong gawin sa aking mga magulang. Puno ng pag-aalala si Jacob. Hindi nila ako gustong magkaroon ng kasintahan sa simula pa lang at sa paraan ni Joralyn. Ano ang gagawin ko? 349. May dalawang pagpipilian. Nabalik si Terence sa realidad mula sa pagkagambala ni Jacob. Umiling siya at tumigil sa pag-iisip tungkol kay Lacey. Hindi lang siya tumugma sa kanya at sa kanyang pamilya kahit na sa daang milyon at pagbabahagi ng Pablo Industries. Dalawang pagpipilian. Tanong ni Jacob. Ang una, sabihin mo sa kanila ng tapat at subukang ipaunawa sa kanila. Sabi ni Terence. I don't think that'll work, parang mapait ang mukha ni Jacob. Hindi ako mahihirapan kung maiintindihan ko sila.
Ang pangalawang opsyon, hindi mo sasabihin sa kanila na girlfriend mo si Jaralyn. Sabihin mong kaklase mo lang siya at sasamahan ko si Jaralyn imbes na si Josephine. Kung gayon hindi sila maghahinala. Terence Acid. Mukhang magandang ideya iyon, ngunit maaari bang pumunta si Jaralyn kung hindi pupunta si Josephine? Nag-alinlangan si Jacob. Depende yan kung paano mo sasabihin kay Jaralyn. Tinapik ni Terence ang kanyang balikat. Tere na sa klase. Medyo masama ang tingin ngayon ni Leandro na laman niya ang mabilisang pag-atras ng kanyang tiyuhin mula sa Pablo Industries, ngunit hindi siya sigurado kung ano ang dapat niyang maramdaman tungkol sa pagkabigo. Ito ba ay pagkabigo o iba pa? Naramdaman ni Leandro na parang may kaunting pananabik na may halong emosyon kung tutuusin, ang pagpapaalis kay Pablo sa upuan ng chairman ay hindi isang bagay na pabor sa kanya dahil ang mga song ay nasa ilalim pa rin ng kanyang tiyuhin kahit na matagumpay niyang hinabol si Cheryl. Ngunit malinaw na ngayon na uunlad ang mga song kung makakasama niya si Cheryl. Si Cheryl ay nag-iisang anak ni Pablo, walang paraan na hindi niya makukuha ang mga bahaging iyon pagkatapos niya maging manugang ni Pablo. Kaya't napuno ng pag-asa at sigla si Leandro nang ipaalala sa kanya kung gaano kaliwanag ang kanyang potensyal na hinaharap, ngunit walang maraming paraan para sa kanya. Ang lahat ng mga letra ng dugo ay naging masama, at malamang na mahimatay siya dahil sa pagkawala ng dugo bago pa umabot kay Cheryl ang alinman sa kanyang sinseridad. Si Stanley ay hindi nang ahas na magbigay ng anumang mga ideya nang hindi na pinag-iisipan, masyadong, nagbibigay lamang ng ilang hindi malinaw na pag-iisip kay Leandro kapag humingi ng mga mungkahi. Nanatiling tahimik ang dalawa pagkatapos noon, maliwanag na iniwan muna si Cheryl ng mag-isa bago may nangyari. Sa huling klase sa umaga, nakatanggap si Terence ng text mula kay Josephine na nagtatanong sa kanya kung ano ang ginagawa niya sa tanghali. Sumagot siya na wala siyang ginagawa, at tinanong kung siya nga. Maya-maya ay bumalik ang isang text. Gusto mo bang pumunta sa cafeteria para mananghalian? Hindi napigilan ni Terence na mapangiti sa text, sa wakas ay nag-open na ba si Josephine sa kanya, hanggang sa punto kung saan yayayan niya itong mananghalian. Ang 200,000 ay tiyak na may bahagi sa imbitasyong ito, ngunit hindi ito mangyayari kung hindi dahil sa pagtanggap niya sa kanya na kilala si Josephine at lahat. Kung tutuusin, walang duda na ang mga mayayamang bata ng paaralang ito ay magpapahiram sa kanya ng pera kung hihilingin lamang niya. Noong lunch break na iyon, pumunta si Jacob sa ospital at abala sa pagpapalabas kay Jaralyn sa ospital, at kausapin din siya tungkol sa kanilang paglalakbay sa birthday party noong weekend. Si Terence, sa kabilang banda, ay sumagot ng oo sa imbitasyon ni Josephine at pumunta sa lilam ng puno upang salubungin siya. Masyadong nahihiya si Josephine na makipagkita lang kay Terence sa cafeteria. Ito ang lugar kung saan sila nagkaroon ng kanilang unang petsa. Hindi ito teknikal na petsa, ngunit ang lugar ay may ilang sentimental na halaga kay Josephine. Ito ay kung saan hinawakan ni Terence ang kanyang kamay at sinampal si Rowan sa harap ng dean na nagpapahayag na siya ay kanyang babae. Hindi maiwasan ni Josephine ang kabahan, hindi siya makaupo ng maayos habang hawak niya ang kanyang cafeteria card sa kanyang mga kamay. May pagsusulit sila noong nakaraang klase at maaga niyang iniabot ang kanya para maghintay sa ilalim ng lilam ng puno. Tumingin siya sa paligid, hindi pa rin dumarating si Terence. Binuksan niya ang kanyang telepono at tiningnan kung nagpadala si Terence ng text sa kanya, kung na-miss niya ito. Nabigla siya nang may nakita siyang batang lalaki na tumakbo. Ngumiti siya at kumaway kay Terence. Siya ay hindi kailanman makakagawa ng anumang bagay na matapang sa paaralan sa nakaraan dahil ang paaralan ay higit pa sa mahigpit. Ngayong hindi na nalalapat sa kanya ang mga patakaran ng paaralan, wala nang dapat ikatakot. Lalo na sa kung paano pinangangasiwaan ng dean ang kaso niya kay Terence. Si Josephine ay mayroon pa rin kaunting pagiging suwail sa loob niya, sa wakas ay naging isang masamang mag-aaral pagkatapos ng lahat ng mga taon ng pagiging isang mahusay. Matagal ka bang naghihintay? Nakita ni Terence ang pawis sa malinis na noo ni Josephine, malamang maaga siyang nakarating dito. Hindi naman. May test kami kaya lumabas ako pagkatapos kong ibigay ito ng maaga. Nahihiyang sabi ni Josephine habang inaayos ang kanyang buhok.
Bakit hindi mo sinabi sa akin? Pwede naman akong lumabas kanina. Matagal nang nakasanayan ni Terence ang paglaktaw sa klase, ang ibang mga guro ay wala nang pakialam sa kanya, na ang dean ay umalalay sa kanya at lahat ng bagay. Ipinagpalagay lang nila na isa siyang young master dito para pumatay ng oras. Ayos lang. Umiling si Josephine. Ililibre kita ng tanghalian. Gamutin mo ako. Tumingin si Terence kay Josephine, nagulat. Huwag mo akong tignan ng ganyan. Kakainin ka lang ng cafeteria, ang kaya kong i-treat sa'yo. Nahihiyang itinaas ni Josephine ang card na nasa kamay niya. Ang pera sa bahay, ginagamit namin lahat para sa operasyon ni tatay, kaya maaaring may mga natira ngunit walang sinasabi kung kakailanganin pa namin ito. Kaya, kung gusto mo ng malaking pagkain, kailangan nating maghintay hanggang kumita ako ng sarili kong pera. Ah, hindi, marami lang pera sa cafeteria card ko, kaya pareho lang. Sayang kung hindi. Inilabas ni Terence ang kanyang card at ibinigay ito kay Josephine. Kamusta tito? May problema si Josiah sa kanyang mga buto, kailangan itong operahan. Kung gaano kahusay si Terence sa acupuncture at medisina, walang paraan na maoperahan niya si Josiah kapalit ng ospital. Bakit mo binigay ang card mo? Tumigil si Josephine. Dinala siya ng nanay ko sa ospital kinaumagahan. Dapat nandoon na siya. Nagpa-check up na siya at lahat-lahat na, hinihintay lang namin ang operasyon. Hindi naman ako masyadong kumakain sa cafeteria, at madalas nakasama kita kapag kumain ako. Kaya hahayaan ko na lang na itago mo ang card. Sabi ni Terence. May kailangan ka bang tulong sa ospital? Sa palagay ko ay hindi. Umiling si Josephine, namumula ang kanyang mga mata. Terence. Salamat. Hindi ko talaga alam kung paano ako magpapasalamat sa iyo. Si Josephine, natural, sobrang na-touch si Terence ay wala man lang planong gumawa ng kahit ano sa kanya, ni hindi man lang siya humingi ng kahit anong hiling. Halika, hindi natin kailangan ng lahat ng iyon. Hinawakan ni Terence ang kamay ni Josephine. Tere, kain na tayo. Oo. Inalis ng subconscious ni Josephine ang kanyang kamay, ngunit nag-alinlangan siya at nagpasya na lang na hayaang hawakan siya ni Terence. 350. Alam ng lahat ang tungkol kay Terence at Josephine, sa puntong ito hindi lihim ang kanilang relasyon. Pagkatapos ng lahat, inihayag ito ni Terence sa harap mismo ng dean. Nagbunga ito ng inggit mula sa lahat ng underground na relasyon sa pagitan ng mga estudyante ng paaralan. Marami sa mga babae ang nagsasabi sa kanilang mga kasintahan na gagawin nila ang lahat, gagawin nila ang ginawa ni Terence sa harap ng dean. Ang ilan sa mga lalaking estudyante ay wala nang ibang gustong maging Terence, ngunit ang mga kahihinatnan ng pag-amin ng ganoon ay nagpalamig sa kanila. Walang sino man ang nangahas na subukan ang pagkabanstang iyon. Hindi sila magiging masyadong malayo sa pagpapatalsik kung talagang pupunta sila at gagawin iyon. Walang lalabas na ligtas at tunog tulad ni Terence. Si Josephine ay medyo napahiya sa lahat ng bagay noong una, ngunit ang tsismis sa pagitan ng mga estudyante nitong mga nakaraang araw ay talagang nagpasaya kay Josephine. At least may mga taong naiinggit sa kanya. Maging si Rowan, ang lalaking laging nagpapahirap sa kanya, ay lumakad ng malayo sa kanya tuwing nakikita niya siya. Ang lahat ng ito ay dahil kay Terence. Siyempre, hindi iyon gaanong kumpara sa mga ngiti ni Zillian sa tuwing makikita niya ito sa mga pasilyo, tumatango sa kanya at lahat ng bagay, pinakainggit nito ang mga tao. Ito ba talaga ang parehong din na nagnok kay Josephine pagkatapos nitong buhusan siya ng isang balde ng tubig? Si Zillian ay talagang may ilang mapait na dahilan para doon si Josephine ay kasintahan ni Terence, at sino ang nakakaalam kung gaano kalayo ang narating ng dalawa sa kanilang relasyon. Nagsimula na ba silang makibahagi sa mga aktibidad sa kama? Kung gayon, maaalala kaya ni Terence ang kanyang nakita noong nakamamatay na umaga at sabihin kay Josephine ang tungkol dito? Si Zillian ay hindi nang ahas na tumawid kay Josephine dahil doon, lalo na kapag si Josephine ay maaaring galit pa rin sa kanya sa kung paano niya ito pinagalitan noong huling pagkakataon. Kailangan niya maging mabait sa kanya.
Nag-vibrate ang telepono ni Josephine, isa itong numero ng telepono na tanging sina Terence, Jacob, Willa, at Jarlene lang ang nakakaalam, bukod pa sa kanyang mga magulang. Sino kaya ito? Sandali, tawag sa telepono. Hinailan ni Josephine ang kamay niya mula kay Terence at kinuha ang kanyang telepono ang kanyang ina. Dapat niyang malaman na nasa school siya, kaya bakit niya siya tatawagan ngayon? Pinulot niya ang hindi alintana. Nasa school ka ba, Josephine? Parang urgent. Oo, papunta ako sa cafeteria. Anong problema? Tanong ni Josephine. Kasama mo ba si Terence? Tanong ni Mrs. Hindi sigurado si Josephine kung ano ang sasabihin, ito ba ang dahilan kung bakit siya tumatawag. Para tanungin kung kasama niya si Terence. Medyo nakaramdam ito ng kaba, ngunit si Josephine ay nalilito at tumugon pa rin. Oo, ako nga. Mabuti. Nakahinga ng maluwag si Mrs. Duran. Hindi ba kilala ni Terence ang ilang tao sa ospital? Maaari mo bang itanong kung maaari niyang tulungan tayo na makahanap ng isang tao? Medyo hindi nasisiyahan si Josephine sa kahilingan. Si Terence ay nakagawa ng higit pa kaysa sa kailangan niya, kaya saan sila nanggaling na muling gumugulo sa kanya? Hanapin kung sino. Hindi ba pwedeng pumunta na lang sila sa ospital at magpa-opera? Josephine, hindi mo naiintindihan kung paano ito dito. Kailangang tumira ang tatay mo dito sa hallway kung wala tayong kakilala sa loob, ayaw mo niyan, di ba? Narinig ni Mrs. Duran ang tungkol sa ginawa ni Terence para kay Jarlene. At saka gusto kong ipa-operahan din ng orthopedic department pero puno ang pila niya. 2 operasyon lang ang ginagawa niya kada linggo at kailangan na naming magpareserba ng kalahating taon mamaya. Pwede mo bang tanungin si Terence kung pwede niyang putulin ang papa mo sa linya? Bamantong hininga si Josephine. Kahit na ayaw na niyang mahirapan pa si Terence, tama ang kanyang ina. Ang pagkakaroon ng magaling na surgeon na operahan ang kanyang ama ay makakapagpaginhawa rin sa kanya. Si Terence ay medyo malapit kay Josephine noong siya ay nasa telepono, inaamoy ang kanyang leeg at medyo hindi siya comfortable, itutulak na sana niya ito palayo at sasabihin sa kanya na itigil ang pangungulit nang magsimulang magsalita ang kanyang ina tungkol sa operasyon. Ngunit narinig ni Terence ang lahat, inabot niya ang telepono ni Josephine. Kakausapin ko si tita. Hulaan ni Josephine na narinig ni Terence ang lahat, ang pag-abot niya sa telepono ay nangangahulugan na handa siyang tumulong. Tumingin siya sa kanya nang may pasasalamat. Tita, si Terence. Narinig kita noong nasa tabi ko si Josephine. Ngumiti si Terence. Hindi naman big deal, ipaubaya mo na sa akin. Namula si Josephine, kaya ang iisipin ng kanyang ina kung gaano kalapit si Terence sa kanya na narinig pa niya ang usapan sa telepono. Talagang pinag-iisipan niyo ni Mrs. Duran, inakala niyang magkayakap ang dalawa o kung ano, ngunit hindi siya nag-abala sa pagtuturo sa kanyang anak. Talagang masaya siya kay Terence hanggat maaari. Magandang balita iyan. Terence, hihintayin ko ang magandang balita mo. Oo, tatawag ako kaagad. Ano ang pangalan ng dean? Ngumiti si Terence. Maaari niyang ipasok si Josiah sa silid ni Jarlene dahil lilipat siya ngayon. Siya ay tinatawag na Teodoro. Sabi ni Mrs. Duran. Kung undoable, ayos din ang vice dean. Oo, susubukan ko. Binaba ni Terence ang tawag at tinawagan si Martin, direktang sinabi sa kanya ang tungkol sa problema ng walang anumang hindi kinakailangang paggalang. Malutong na sumang-ayon si Martin sa kahilingan. Sige, tapos na. Sabi ni Terence kay Josephine. Maaari mo nang sabihin sa nanay mo. Oo, salamat. Hindi alam ni Josephine kung ano pa ang sasabihin, ano pa ba ang mayroon maliban sa salamat. Hindi mo na kailangang pasalamatan pa ako, medyo malayo ang pakiramdam ko. Hahayaan kitang makipagkita kay Lolo Martin ngayong linggo at Lolo ni Francine. Sabi ni Terence. Lolo ni Francine. Hindi napigilan ni Josephine na makaramdam ng kaunting lungkot sa kanyang puso, medyo maasim sa tuwing naiisip niya ang relasyon ni Terence kay Francine. Ito ba ang tinatawag na selos? Umiling si Josephine, hindi niya inaasahan na magseselos sa isang taong tulad nito.
Nagring ang kanyang telepono bago niya matawagan ang kanyang ina si Mrs. Duran ay tuwang-tuwa. Josephine, tapos na. Si Director Tai mismo ang nag-ayos nito, sabi ni Mr. Moon na siya na ang magpapa-opera sa susunod na Lunes. Ganun ba, ang galing. Tumingin si Josephine kay Terence, nalulungkot. Siguro mas bagay si Francine para sa kanya dahil galing siya sa isang mabuting pamilya at lahat ng bagay, kasama ang kanyang lolo bilang isang Titan Miracle Doctor, masyadong. Kinailangan pa nilang pumunta sa lolo ni Francine para humingi ng mga problema sa sarili niyang pamilya. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.